Sa nakaraang kwento natin ay dumating si Haro sa lugar na kung saan binubugbog ang ating bida at nang makita niya ito ay tinanong niya naman ang mga masasamang kalalakihan na kung ano ba ang kanilang ginagawa, at sa pagpapatuloy ng kwento. Nakita naman ng pinuno ang batang babae kaya naman napasabi siya na ito na ang isang babae na iniulat sa kanya kanina at dagdag niya pa na mabuti na lang ay siya na mismo ang pumunta nang hindi na siya mahirapan pang hanapin ito. Bigla namang kinabahan ang babae kaya naman kinumpirma niya na kung hinahanap niya ba siya habang ang kanyang boses naman ay nanginginig. Hindi naman sumagot ang pinuno sa kanya bagkus ay inutusan siya nito na pumunta na siya ngayon din sa sentro ng istasyon at dahil doon ay nagulat naman na parang mahihiwalay ang kaluluwa ni Haro sa sigaw ng pinuno sa kanya. Maya-maya pa ay bago umalis ang mga masasamang tao ay sinabihan naman ng isang ito ang ating bida na sana ay magkita sila ulit sa susunod at sinabi niya pa na aalagaan niya ng mabuti ang litrato na ito para sa kanya at tuluyan na nga silang umalis. Samantala ay nag-alala naman si Haro sa ating bida kaya naman agad niya itong nilapitan at bigla nitong iniabot ang kanyang kamay sabay tanong niya sa ating bida na kung ayos lang ba siya. Bigla namang tinapik ng ating bida ang kamay ni Haro na nais siyang tulungan kaya naman laking gulat naman ni Haro dahil hindi niya inaasahan ang gagawin ng ating bida sa kanya. Nagalit naman si Haro dahil sa ginawa ng ating bida sa kanya kaya naman tinanong niya ito ng pasiga na kung ano ba ang nagawa niyang masama sa kanya para ganituin niya siya sapagkat nagmamagandang loob lamang ito para tulungan siya. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na hindi niya kailangan ang kanyang tulong at sinabihan niya ito na tumabi siya at tinawag niya itong tao. Labis namang nagalit si Haro sa ating bida at sinabi nito sa kanya na ang kanyang pangalan ay hindi tao dahil sinabihan niya na ito kanina na ang kanyang pangalan ay Haro at inutusan niya naman ang ating bida na ayusin niya ang pagtawag niya sa kanya. Bigla namang tumayo ang ating bida at nang dumaan siya kay Haro ay tinanong niya naman ito na kung kailangan pa ba niyang alalahanin ang kanyang pangalan. Makalipas ang ilang minuto ay kasama na nila si Huang Bam at wala naman sa mood ang dalawa kaya naman nagtatakang tanong naman ng doktor kay Haro na kung mayroon bang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Tugon naman napasigaw ni Haro na wala naman dahil isa siyang tanga na sinusubukang makipag-usap sa taong hindi naman marunong makipag-usap sa una pa lang. Galit naman ang ating bida habang pinagmamasdan niya si Haro at napapatanong siya sa kanyang isipan na kung bakit ba hahawakan niya ang isang kamay ng tao. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na kapag may mga taong gusto siyang tulungan at iaabot ang kanilang kamay sa kanya ay huwag niya itong pagkatiwalaan kahit kailanman. Ayon sa ating bida na ang mga tao daw ay kanyang mga kalaban. Tinignan niya naman ang taong may hawak ng kanyang larawan at naiisip niya na madali lamang niyang makuha ang litrato gamit ang puwersa kahit na sabihin pa nito sa kanya na pupunitin niya ang litrato ay ipagtagpi-tagpi niya lamang ito nang sa gayon ay mayroon pa ring natitirang clue sa kanyang paghahanap gayunpaman labis naman ang kanyang galit dahil hindi niya gustong mapunit ang larawan sapagkat ito lamang ang tanging bagay na kasama niyang lumabas mula sa basement kaya naman hindi niya ito gustong mapunit at ang tanging gagawin niya lamang ay ang hintayin ang pagkakataon na mabitawan nito ang litrato. Bigla namang nag-anunsyo ang pinuno at sinabi niya na magtipon-tipon na silang lahat dahil mag-uumpisa na sila. Agad niya namang sinabi sa mga tao na bibigyan sila ng dalawang pagpipilian, ang dalawang pagpipilian ay ang sundin siya at hindi siya sundin. Sari-sari naman ang mga emosyon ng mga taong nakikinig sa pinuno habang ipinapaliwanag ng pinuno sa kanila na kung napili nilang sundin siya ay wala silang magiging problema at hindi sila mapapatalsik sa lugar na ito. Bigla niya namang uminungkahi sa mga tao na tignan nila ang taong nasa kanyang likuran. At dito ang taong kanyang binugbog kanina ay nakagapos na at may buzzle ang bibig. Ipinaliwanag naman ng pinuno na ang taong ito ay nagsimula ng gulo dito kaya naman napagdesisyonan niyang patalsikin. Sinabi pa ng pinuno ng mga masasama na kapag pinili nila na sumunod sa kanya ay hindi sila ipapatapon sa labas hindi kagaya ng taong yun na sinubukang lumabag sa utos at sinabi niya pa na hindi niya gustong sundin siya gamit ang puwersa ngunit kapag naman ay pinili nilang sundin siya ay magagarantiya nila ang kanyang salita. Nang marinig yun ng mga tao ay labis naman ang kanilang takot kaya naman napagdesisyonan nilang sumunod sa pinuno ng mga masasama. Nagulat rin si Huang Bam dahil ang kanyang dalawang kasama at ang kanyang inoperahan ay papanig sa mga masasama kaya naman wala na siyang magawa at pinagmasdan niya lamang na papalayo sa kanya ang kanyang dalawang mga kasama. Sa isip-isip niya naman na ang malalakas ay pinamamahalaan ang mga mahihina.
Ayon pa sa kanya na sa mundo kung saan ganap ang batas ay hindi nakakaiba na ang mga bagay ay ganito ang kalalabasan at hindi daw sinasabi ng diretsyo ng pinuno ng mga masasama na sundan siya subalit minamanipula lamang sila nito sapagkat kapag hindi siya sumunod ay magagaya lamang siya sa lalaking ipapatapon nila sa labas. Naisip niya naman na kapag pinili niya ang sumunod sa mga masasamang tao ay magandang ideya kung gusto niyang mabuhay na matagal. Gayunpaman dahil mahaba-haba na rin ang kanyang pamumuhay sa mundong ito ay naisip niya na ang maging isang hindi mahuhulaan ay hindi na masama. Ayon sa kanya na kapag sumali siya sa grupo ng masasama ay baka hindi siya makakatulong sa pasyente na nangangailangan talaga kaya naman napagdesisyonan niyang manatili siya sa isang side at naiisip niya na kahit na siya ay nag-iisa ay pagkarating niya sa isang side ay hindi niya naman nakalain na nandito si Haro sa kanyang tabi kaya naman labis ang kanyang gulat kaya tinanong niya ito na kung hindi ba siya sasali sa kabila. Agad naman na tumugon si Haro na hindi. Inutusan naman siya ni Huang Bam na magmadali na siya at sumali na siya sa kabilang grupo at sinabihan niya pa ito na kung mananatili siya dito ay isa siyang tanga. Napatawa na lamang si Haro at sinabi niya na hindi niya iniisip na siya lamang ang tanga sa pananatili dito sabay turo niya sa banda roon at agad namang lumingon si Huang Bam at pagkatingin niya ay nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. At dito nakita niya ang ating bida at ang misteryosong tao na nakabalabal at may natutulog pa na babae at marami pang iba ang nanatili sa side na ito. Nagising naman ang babaeng ito mula sa kanyang pagkakatulog at napatanong siya na kung saan na ba napunta ang lahat at napahawak na lang siya sa kanyang ulo sabay sabi niya na wala siyang plano na manatili dito kaya naman napamura siya. Lumingon naman siya at tinanong niya ang mga naiwan dito na kung hindi pa ba nila naiintindihan ang kanilang sitwasyon ngayon na sila ay babantayan ng mga masasamang tao kaya naman ang kanilang kapalaran ay ang madakip at pahirapan. Bigla naman siyang napalingon sapagkat mayroong nagpagaan ang kanyang kalooban at sinabi nito na hindi naman mangyayari iyon. Ang nagpagaan ng loob ng isang babae ay babae rin. Dagdag pa ng babae na mukhang hindi naman sila gugutuman ng mga ito hanggang mamatay o ipatalsik sa labas upang maging pagkain ng mga halimaw. Bigla namang natigilan ang nakasalamin na babae at hamalakhak siya sa kakatawa at sinabi niya na talagang ang wala na silang pag-asa, habang si Huang Bam naman ay nagtataka na tinitingnan ng babaeng tumatawa. Maya-maya pa ay bigla na lang nagulat ang doktor dahil sa nabangga siya ng bata at bigla namang dumating ang isang lalaki na nakasalamin at pinagsabihan niya ang batang maliit na huwag siyang tatakbo sa ganitong lugar. Bigla naman siyang humingi ng patawad sa doktor at sinabi niya na sa susunod ay hahawakan niya na ito ng maayos upang hindi ito makabangga ulit. Tugon naman ni Huang Bam habang pinagmamasdan niya ang batang maliit na ayos lang dahil sa edad daw na ito ng bata ay dapat tumatakbo talaga ito at naglalaro. Iminungkahi niya naman kaagad sa batang maliit na makinig ng mabuti sa kanyang ama. Nagsalita naman ang bata at hindi naman marinig ng mabuti ng doktor ang sinabi ng batang maliit kaya naman sinabihan niya ang bata na hindi niya ito marinig ng mabuti, samantala ang bata naman ay parang galit na galit at bigla niyang henedbat ang doktor at nang matapos iyon ay sinabi naman ng batang maliit na ang kanyang ama ay hindi ang kanyang tinutukoy dahil ang kanyang ama at ina ay malamang kasalukuyan siyang hinahanap ngayon. Sinabi naman kaagad ng lalaking nakasalamin na sa totoo lang ay hindi ito ang kanyang anak dahil nagkasalubong lamang ang kanilang landas sapagkat nabangga rin siya ng bata noong ito'y tumatakbo na tila ba ay noalay ito sa kanyang mga magulang. Dagdag niya pa na hanggang sa makita niya ang mga magulang ng bata ay siya na muna ang magsisilbing magulang nito hanggang sa makita niya ang tunay na mga magulang ng bata. Nag-uusap naman ang dalawang masasamang tao na nasa pintuan at bigla niyang tinawag ang ating bida at pinagsabihan ito na hindi siya pwedeng pumunta dito sapagkat iyon ang sinabi ng pinuno nila sa kanila. Ipinaliwanag niya naman na ang lahat na umalis sa silid na ito ay makakatanggap ng malalang parusa kaya naman sinabihan niya ang ating bida na huwag niyang isipin na hindi siya kasali sa parusa sa kadahilanang bata pa siya. Wala namang naging tugon ng ating bida ngunit ang nasa isip niya lamang ay ang lalaking may hawak ng kanyang litrato at hinahanap niya na kung nasaan na nga ba ang mangmang na ito. Makalipas ang ilang oras ay nagtipon-tipon na sila para kumain at inanunsyo ng isang nasa harapan nila na kumuha lamang sila ng saktong dami ng pagkain at pagtapos nilang kumuha ay isa-isa silang susuriin upang masigurado na hindi nila sinusobrahan ang kanilang pagkuha sa pagkain kaya naman iminungkahi niya na huwag silang magpasobra sa pagkuha ng pagkain. Pagkakuha ng pagkain ng babae na nakasalamin ay bigla naman siyang nagreklamo at tinanong niya na kung bakit ba ganito lamang kadami ang ibinigay sa kanya sapagkat ang iba nga ay mas madami ang kanilang pagkain kumpara sa kanya.
Sinabi naman ng lalaking ito na rules ito ng boss at bukod pa dyan ay silang lahat ay wala namang ginagawa sa silid na ito kaya naman hindi nila kailangan kumain ng madami. Nang marinig yun ng babaeng nakasalamin ay labis naman siyang nagalit at nanginginig siya dahil sa kanyang galit. Sa kabilang banda naman ay may usok na papalabas galing sa loob at pinunterya nito ang isang taong natutulog at nang masinghat niya ang amoy na yun ay bigla naman siyang nagising at agad naman siyang bumangon dahil ayon sa kanya na nakaamoy siya ng masarap kaya naman napagtanto niya na oras na para sa pagkain. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena at dito sinabi ng nagbibigay ng pagkain sa isang tao na ang pagbibigay ng pagkain ay tapos na subalit napatanong naman siya na kung kilala niya ba ang taong yun. Tinanong naman siya ng kanyang kasama na kung sino ba ang taong kanyang tinutukoy. Tugon naman ng isang lalaki ng taong kanyang tinutukoy ay ang tinatawag na kanang kamay ng boss. Habang nag-uusap sila ay papalapit naman sa kanila ang taong nagising dahil sa kanyang naamoy. Sinabi ng isang lalaki na parang mapanganib ang taong ito. Ipinaliwanag naman ng lalaking ito na ang palayaw daw ng lalaking kanang kamay ng boss ay tinatawag na chicken bomb at hindi daw ito nakikinig ng maayos sa kanyang boss at nag-iisa lamang daw ito palagi at ayon pa sa kanya na mayroong rason kung bakit ito tinatawag na kanang kamay ng boss. Pumapatay daw ito ng tao ng walang awa na mayroong ngiti sa kanyang mukha at itinuturing itong napakabangis at napakasama ang tao kaya naman dapat hindi nila ito magambala kahit pa hindi sinasadya at kapag nangyari man na magambala nila ang taong ito ay mas mabuti na lang daw na magpakain sa mga halimaw kumpara sa mapatay sila nito. At dito habang papalampas ang mabangis na tao ay mayroon namang tumatakbo na may dalang tray ng pagkain at nang magkasalubong ang kanilang landas ay bigla namang natapon ang pagkain na dala ng tumatakbo at ang tumatakbong iyon ay ang maliit na bata kanina at namula naman ang kanyang noo dahil sa pagkabangga nito. Bigla namang natigilan ng batang maliit dahil seryoso siyang tinitignan ng mabangis na tao. Bigla niya namang sinabihan ang bata na napakadelikado ang tumakbo sa lugar na ito at sinabi niya pa na ang kanyang damit ngayon ay madumi na habang ang bata naman ay parang maiiyak na dahil sa kanyang takot sa mabangis na tao. Bigla namang inaya ng mabangis na tao ang batang maliit na sundan niya siya. Bigla namang itinuro ng isa ang paparating sa kanilang lokasyon sa kanyang kasama at dito nakita nila ang tinatawag na chicken bomb at nang makita yun ng lalaking itim ang buhok ay hindi naman siya makapaniwala dahil ang susunod na bibiktimahin ng lalaking ito ay isang bata. Tugon naman ng isa niyang kasama napakawalang awa talaga nitong tao dahil kahit na bata pa ay wala siyang patawad. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng lalaking itim ang buhok na kung bakit ba patungo siya sa lokasyon nila. Tinawag naman ng chicken bomb ang lalaki at tumugon naman ang lalaki na takot na kung ano ba ang kanyang kailangan. Nanlilisik naman ang mga mata ng chicken bomb at tugon niya na wala naman at inutusan niya naman ang mga ito na ibigay nila ang pagkain para sa batang ito. Sinabi naman ng isang lalaki sa kanya na bagaman ay tapos na ang pagbibigay nila ng pagkain. Iminungkahi naman ni chicken bomb na kung sa gayon ay ibigay niya na lang sa batang ito ang kanyang parte ng pagkain. Kaagad naman sumunod ang mga ito at binigyan nila ng pagkain ng bata kaya naman masayang-masaya ang bata. Nagtataka naman ang lalaking ito kung bakit ba ibinibigay ni Chicken Bomb ang kanyang pagkain sa bata. Maya-maya pa ay bigla na lamang dumating ang lalaking nagsisilbing magulang ng bata at inutusan niya itong magtago sa kanyang likuran. Imbes na ang bata ang nasa likuran ng may salamin na lalaki ay siya pa ang nagtago sa likuran ng bata at tinanong niya ang mga taong nasa kanyang harapan na kung ano nga ba ang nagawang kasalanan ng bata sa kanila. Labis namang nagalit ang chicken bomb sa lalaking nakasalamin at tinanong ito na kung may problema ba sila sa kanyang ginawang aksyon. Nagalit rin ang nakasalamin na lalaki dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari dahil bigla na lamang siyang dumating sa lugar na ito. Habang paalis sila ay lumingon naman ang bata sa kay Chicken Bomb at bigla na lang napalitan ng galit sa mukha ni Chicken Bomb ng mga ngiti. Sa kabilang eksena naman ay nagtataka naman ang babaeng kasama ni Haro sapagkat mayroong dagdag ng mga tauhan para magmanman sa kanila. Sinang-ayunan na naman ni Haro ang sinabi ng babae. Samantala ang ating bida naman ay napapamura na lamang dahil gustong-gusto niya na umalis sa lugar na ito upang hanapin ang taong may hawak ng kanyang litrato. Tinignan niya naman si Haro at nagkatinginan silang dalawa ngunit nang maalala ni Haro ang ginawa sa kanya ng ating bida ay sinungitan niya naman ito. Napansin naman yun na kanyang katabing babae na parang biglang nag-iba ang mood nito. Kinagabihan ay natutulog na ang lahat at bigla namang bumangon ang babaeng ito at tiningnan niya ang ating bida na malayo sa kanila na nag-iisa.
Maya-maya pa ay napagdesisyonan niyang lapitan ito at nang hahawakan niya na sana ito ay bigla naman siyang hinawakan sa kamay ng ating bida ng napakahigpit na siyang ikinagulat niya naman dahil hindi niya inaasahan na gising pa pala ito. Agad namang sinabi ng ating bida sa babae na alam niya na may plano siyang atakihin siya habang siya ay natutulog. Hindi naman makapaniwala ang babaeng ito dahil sa napakalakas ng ating bida kaya naman napasabi siya na napakasakit ng pagkakahawak niya at sinabi niya naman napatanong sa ating bida na kung ano nga ba ang kanyang pinagsasabi dahil ang gusto niya lamang ay ang makipag-usap sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang ating bida dahil sa sinabi ng babae na gusto lamang nitong makipag-usap sa kanya. Na makita ng babae ang reaksyon ng ating bida ay hindi naman siya makapaniwala at tinanong niya ito na kung ano nga ba ang problema sapagkat nag-aasta daw ito na parang kahit kailan ay hindi pa nakikipag-usap sa iba. Galit na galit naman ang ating bida kaya naman sinabihan niya ang babae na kung ano naman sa kanya kung mayroon siyang nakausap noon o wala. Nang marinig yun ng babae ay hindi naman siya makapaniwala dahil hindi niya naiintindihan ang ating bida. Tinapik na naman ng ating bida ang kamay ng babae sabay sabi nito na diretsuhin niya na lang kung ano ang kanyang sasabihin sa kanya. Maya-maya pa ay nakaupo na sa kanyang tabi ang babae at kinausap niya ang ating bida at sinabi niya na dahil naalala niya ang patungkol dito ay tinanong niya naman ito na kung bakit ba palagi na lamang siyang malayo mula sa mga tao. Mayroon naman siyang naisip kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung talaga nga bang mahiyain siyang uri ng tao. Bigla namang napasigaw ang ating bida at sinabi niya na walang kabuluhan ang kanyang mga sinasabi sapagkat walang rason na makipagkaibigan siya sa mga kalaban. Nagtataka naman ang babae kung bakit ba kalaban ang turing niya sa mga tao. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na ang bawat tao ay kanyang kalaban at walang rason upang makipagkaibigan siya sa mga taong umaatake lamang kapag nakatalikod siya o kung hindi naman ay natutulog siya. Sinabi naman ng babae sa kanya na bagaman ay wala siyang planong atakihin siya. Sagot naman ng ating bida sa kanya na hindi niya ito pinaniniwalaan dahil maaaring nagsisinungaling lamang ito. Sinabi naman ng babae sa kanya na wala siyang pakialam kung magalit man siya sa kanya ngunit ang kanyang inaalala lamang ay ang magkaayos na sila ng babaeng nagngangalang Haro. Tugon naman ng ating bida sa kanya na kung ang tinutukoy niya ay ang blonde na babae ay hindi naman sila nag-away kahit kailan. Masayang-masaya naman ang babae dahil narinig niya na hindi nag-away ang dalawa kaya naman iminungkahi niya na kung maaari ba siyang makipag-close sa kanya. Ipinaliwanag naman ng ating bida na yan ay ibang isyu na dahil tao pa rin ito sapagkat ayon sa kanya na ang babae daw ay walang pinagkaiba sa mga taong mas asama na nagbabantay sa kanila na huwag makalabas sa silid na ito. Naalala naman ng babae na gabi-gabi ay palagi itong umiiyak at inaakala daw ng babaeng blonde ang buhok na hindi siya naririnig ng iba subalit siya ay naririnig niya ang mga iyak bawat gabi. Iminungkahi niya naman sa ating bida dahil siya lamang ang kapareho ng edad ng babae ay dapat magkasundo silang dalawa. Tugon naman ng ating bida na nakakaawa daw ito dahil ang pagiging malungkot ay tanging ginagawa lamang ng mga mahihinang mga tao. Tinanong naman siya ng babae na kung hindi ba siya nakaranas ng pagiging malungkot noong nawala ang pinakamamahal niya sa kanyang buhay. Nanlaki naman ang mga mata ng ating bida dahil naalala niya ang kanyang ama na iniligtas siya mula sa kamatayan. Agad namang tumugon ang ating bida sa katanungan ng babae na hindi pa siya nakakaranas ng ganoong kalungkutan at hinding-hindi siya makakaranas ng kalungkutan sa hinaharap sapagkat walang miski ni isang taong mahalaga para sa kanya. Sinabi naman ng babae sa kanya na parang nag-iisa lamang ito sa kawalan subalit pinalakas niya naman ang loob ng ating bida at sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil kapag mamatay siya ay siya ang kauna-unahang malulungkot para sa kanya. Bigla namang sinabi ng ating bida na walang paraan upang siya ay mamatay at sinabi niya pa sa babae na wala siyang pakialam kapag siya ay mamatay. Napatawa na lamang ang babae sabay sabi niya napakasama niya namang bata at bigla na lamang siyang umubo na tila ba ay ito ay may sakit. Bigla namang tumayo ang babae at tinanong niya ang ating bida na kung masyado ba siyang madaldal at sa susunod ay hindi niya na siya gagambalain pa at bago siya umalis ay sinabihan niya naman ang ating bida ng sweet dreams. Wala namang tugon ng ating bida sa sinabi ng babae sa kanya at naisip niya naman ang taong babae daw na iyon ay kakaiba. Samantala ang babaeng nakasalamin na maikli ang buhok ay parang nakikinig naman sa usapan ng ating bida at ang babae kaya naman hindi siya makatulog ng maayos.
Makalipas ang 4 na araw ay sa isip-isip naman ng ating bida na sa una ay ang tanging hinahanap niya lamang ay ang lugar na kanyang pagpapahingahan, subalit may tao daw na kinuha ang kanyang larawan at ginawa itong hostage laban sa kanya, kaya naman wala siyang magagawa upang hanapin ang kanyang ina. At dito binugbog na naman ang ating bida ng lalaking may hawak ng kanyang larawan, at pagkatapos nila itong bugbugin ay tinanong naman sila ng ating bida na kung masaya ba sila sa kanilang ginagawa. Tugon naman ng lalaking may hawak ng kanyang larawan na hindi nila ito ginagawa upang magsaya sapagkat pinaparusahan lamang nila siya dahil sa paglabas niya ng silid na karaan. Iminungkahi naman agad ng ating bida sa kanya na kung gusto niya siyang parusahan ay elapag niya muna ang larawan na nasa kanyang kamay. Natigilan naman ang lalaking ito at bigla siyang nagalit dahil ayon sa kanya na hindi man lang daw natatakot ang batang ito sa kanya, sa halip ay ang inaalala pa ng bata ay ang larawan na nasa kanyang kamay, kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung minamaliit niya ba siya, at galit na galit naman siyang dinuro ang ating bida at sinabi niya na dahil sinasabi niya ang bagay na yan ay malamang ay hindi pa sapat sa kanya ang kanyang naranasan na parusa. Naalala naman ng ating bida ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang mga tao daw ay likas na mahina. Ayon sa kanya na sa tingin niya ay naiintindihan niya na kung ano ang gustong ipahiwatig ng kanyang ama sa kanya. Agad naman siyang tumayo at naglakad at bigla siyang napansin ng babae, kaya naman tinanong niya ito na kung binugbog na naman ba siya ng mga kalalakihan na yon. Hindi naman siya pinansin ng ating bida, bagkus ay naiisip pa ng ating bida na hindi niya aakalain na may nabubuhay pa palang ganoong tao. Sinabi naman ng doktor sa kanya na maswerte siya dahil parang wala naman siyang malalang pinsala, subalit uminungkahi naman sa kanya ng doktor na pwede nilang gamutin ang kanyang sugat. Tugon naman ng ating bida sa kanya na hindi na kailangan dahil ayos lang siya. Bumalik naman ang ating bida sa kanyang pwesto at bigla namang may nagbigay sa kanya na isang pagkain at isang tubig, at ang nagbigay nito ay ang babae na kausap niya nakaraang araw, at sinabi ng babae sa kanya na ito ay ang kanyang pananghalian, at dagdag niya pa na hindi niya alam kung kailan siya babalik, kaya naman isinantabi niya ang kanyang pagkain para sa kanya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.